Hi guys, samahan nyo kami. Papunta kami sa Mukpo. And yan yung breakfast namin. Kasi super early yung train. So dito kami mag-aantay. Ayan. Lagi nila ako iniiwan. Mabagal ako maglakad. So, ayan yung train station nila dito. So, ito yung KTX. Yung pinaka fast na train dito sa Korea. So, ayan, sasakyan natin. Bihira kaming sumasakay ng train kasi wala rin naman kaming travel. So, ayan. Kinakabahan ako actually dyan. Kasi nga, hindi na ako sanay sumakay ng train. So, ayan. So, dito lang kami uupo. So, ayan yung itsura sa loob niya. Sabi nga ni Jonyong, hindi ba tayo nagkamali ng tren? Sabi ko, ayan yung talaga yung tren. Kasi nga, para siyang, yung feeling niya, parang nasa airplane. Yun yung feeling ko, So, ayan. Super bilis talaga niya. So, nag-enjoy naman kami sa, sa ride namin. Kasi nga, siya, smooth lang. So, ayan guys, para kaming mga syunga dito. Gusto kasi namin magchika-chika. Kaso sabi niyo, tahimik daw kasi nga yung mga tao nga daw. Hindi naman masyadong madami yung passengers that time. Pero natutuwa lang ako. Inano ko kasi si John yung bihira din siyang sumasakay ng tren. So, experience na rin namin. Ayun, sa makikita nyo sa window, super bilis niya. And ayan, medyo wala na siya sa mood kasi nga gusto niya maglaro sa cellphone kasi binawalan ko kasi gusto kong mag-rest lang ba. Anyway, so ayan naman yung itsura niya, naging happy naman siya. So, ayan. Wala akong dalang snacks. Bread at saka yung jelly ni Junjun. Yung bread is plano namin kainin kapag lakad-lakad na kami tapos nagutom. So, pang extra. So, ayan, kinain namin yung jelly niya. Ano ba yung mga lasa ng mga, yung pagkain ng mga kids? Sobrang strange. Tumatanda na talaga yata ako. Kasi hindi ko na mga bet yung mga candies or mga jellies, ganyan. Super parang ang asim na matamis na ewan yung mix na But kids love it, right? So, ayan siya sa tunnel. So, ayan na guys. Pababa na tayo. So, ayan, dahan-dahan lang kasi nga, it's dangerous. So, dito rin, meron din silang toilet dyan sa KTX na yan. So, si John yung talagang ayaw niyang maiwan yung tatay niya. So, ayan yung sa loob na talaga ng station. So, ayan yung Mukpo. Mukpo kay malawak man ang Mukpo. So, ayan, sa exit. So, actually, this area, malapit siya sa mga, market. Like, traditional market. So, nilalakad namin dito banda. Maraming, parang museums. Pero, kailangan mo pang lumakad ng very, very light. Kasi, and bad timing kasi nga hindi namin alam maulan dito. Sa Iksan kasi that time was sunny. Pagdating namin dito, medyo maulan-ulan. And wala kaming umbrella. So, para kaming mga basang sisiw after 1 hour dyan. So, actually maraming malawak yung nila dito market. So, medyo old dito banda. Old place. Yung ganun, traditional something. Pero maganda siyang maglakad-lakad naman. So, malinis din naman yung area. And then, ito yung place na pinag-shootingan ng Hotel de Luna. Ito sa pinagtayuan ko. Ayan, ito yung museum. So, may shoot dito si Hotel de Luna daw kasi may nakita kaming poster na as andun sa room. But, I think wala dito sa video. Parang pictures lang. So, ito naman yung dito yung parang consulate ng Japanese before. So, kaya may maraming mga relics and pictures, yung pananakop ng mga Japan sa Korea. So, iyan naman yung poster na yan, yung sa parang independence nila, na maraming mga tao na nag-aalsa against Japan. So,
Ayan. May chance si Junyoung na nakapagsuot ng free costume naman. So, ayan. So, actually, dati hindi ako mahilig sa mga museum, but as the time goes by, parang na-appreciate ko na rin kasi maganda talaga yung parang ikaw habang bata pa, na-i-immerse yung sarili mo sa history ng bansa mo, parang ganun. And when I was in the Philippines and nung mga kapanahunan, wala namang time na ganun. Walang malayo yung mga museum. So, itong tunnel na to, dito nakikita yung mga taong gumagawa nito dati na parang inaalipin ng mga Japanese. So, ayan. As in, totoo siya. Akala ko kasi ano lang siya. Kasi may napuntahan akong parang cave na cafe. But this is not a cafe. Na gawa-gawa lang yung parang cave or something. Yung stones. But these ones are, ano talaga siya, totoo. And then, ayan makikita nyo, ganyan. Nagtatrabaho yung mga Koreans dati. And then yung soldiers, Japanese soldiers na sa likod. Tapos may dalang, may knife. So, ayan. Parang, it's so sad. As well as, parang napaka-honor din na pumunta ka sa mga lugar na ganito kasi it will bring back some, history na ma-appreciate mo rin kung gaano sila ka hardworking. And dito, banda dito, medyo naiyak ako kasi meron dyan, parang mga young pa. Ay, ito, may knife yung Japanese soldier dyan. Tapos walang damit yung Koreans, nakaano lang, as in yung nakabahag lang, kumbaga. So, kapag nagkakamali daw yung Koreans, ayan, pinapunish sila dati. So, dito sa right side naman, mga group of Koreans din na may mga Japanese na nakaaligid sa kanila. And then, naiyak ako kasi yung letters and words dyan, ang sabi is, Mom, I miss you, I'm so hungry, and I wanna go home. Yan yung sabi nung mga nag-work dyan dati. So, super. Parang, when I was reading that time, talagang naluha ako. Sabi ko, my gosh. Makakapture mo yung emotions talaga sa area. So anyway, hindi namin nilibot lahat. So ito na yung exit. Kasi dito lang kami banda. So, ayan. Ito namin yung sa likod nung sa museum. After namin sa museum, naganap kami ng convenience store para makabili ng umbrella. So, ayan. Meron na. Kaya, safe nang maglakad. May pinutan na, other museum na rin siya. Ganun din, yung mga Japanese colonialism dyan dito. So, ayan yung ginagawa nilang pag-aalisa against the Japanese dati. So, ito yung museum nila. Ayan sa loob. Actually, kung marami lang time, ang sarap basahin. Para wala lang talagang time, parang saglit-saglitan lang.